be prideful bitaw to think na kung mawala ka makimpang ginisimbahan. Because let us be grounded and let us be humble with the truth, with the word of God that said, kung naay duha ka tawo o tulong ka tawo, magpabilin. Luke 19:40 na kayo dira. He answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out. Kasi kayo na eh. Kung ka sa imong pangalanan sa Ginoo, kung dili ka mapili na magdayeg sa Ginoo, himuon sa Ginoo ang mga bato will worship Him instead of you. Sometimes we are so entitled na makaingon na we are very important na ang simbahan ang mag-adjust sa tuwa. I'm also speaking for myself. Mo pod niya ang akong struggle, mo pod niya ang akong kanang ginaagian ko. Abi na to makalangan kita ka importante diri sa simbahan. That's why we withhold our worship. Ora ni ako ihatag kanira ako kaya ihatag sa iyo. But the Lord said in His word, if you will be silent, or if you will not worship me, I will make the stones worship. Alam ito. So, malis doon sa bato, kung magpadayon ang simbahan, kung pili ka kauban, magpadayon ang simbahan, bisan pag ganang, yung tanan nga, diyan ang mga simbahan, magpadayon, bisan pa siguro ako ang mawala ng simbahan, magpabilin siya, kaya Ginoo ang nagtutunan. Wala nga, I pray nga, kaning tanan na nakita mo, will make us remember ito, nga ang tanan nga ito ang panagtapok din, tanan nga ito ang ginabuhan para sa Ginoo, may privilege na siya. Privilege na nagihatag sa Ginoo sa inyo na. Pwede ginahin mo dili buhaton. Pero pasalamat ka sa Ginoo kay iya kang gialaw bisan kabalo siya sa itong mga unsa ta ka makasala dito. The Lord allowed you to even take hold of the very things that is holy to God. If you call God holy, you will really give Him what He deserves. Sige na tag-declare sa holiness ni God aning simbahan. And yet, our service speaks otherwise. Mag-effort maganita kung ang ato ang silingan mo ato sa palay. Kana pa ba ang ato ang ginapangalagadan kay atong Ginoo. Muna nga, I pray nga, kitang tanan, mahimong real sa to ang kasing-kasing, ang aning tanan na ito inubuhan. Kana iyong pag-serve sa PWT, kana iyong pag-serve sa MST, inyong pag-anhin mismo dali sa simbahan is a privilege given to you by the Lord. You can choose not to do that. Pero, grasya sa Ginoo, nga iyan ang ginahatag sa tuwa. Kaya kung dili, asa man takaroon, kung sa man ang tuwa pinagpapit na. Basin ato ng naligtan. Muna nga, tungod sa itong paghimot, grabe na po ito upos sa atong kinahatag na pagdaya o pagpanalangin sa Ginoo. Kaya itong sige tagpangayo sa Ginoo, pero dili po itong hatag. Dili itong hatag sa itong panahon. Dili itong hatag sa itong puso. Yung servisyo natin sa kalusan natin, comfortable para sa atin. Let us be reminded, Luke 19:40. If you are silent, and if you will refuse to worship, the Lord can make the stones worship for Him. We are replaceable. So let us not be entitled of our positions. Let us not be entitled of the very things na atong mahimot sa simbahan. Kaya kitang tanan ay lumalapay na gitaan. Kung pribilihiyo na sa Ginoo nga gihatag sa tuwa, na pwede ka mahalagad niya, tuyo sa atong pagkakasasalan. Kung ato nang panimutan, kung ato na dili nato nahatagang dili kung pali, ato nga nag-take for granted ang tanang dinibuhan natin. So I pray, church, na today po is an awakening for all of us. So everything that you do for the Lord is God's gift for you. So atuan na siyang buhaton in a way that honors God, in a way that glorifies God, and in a way na kanang ito, hindi mong malipayon ng inyong kasing-kasing. Tigihatagan ka sa inyong pribileyo ng mga dagat sa Diyan. So sige, can we all rise and let us pray. For the very things of God na hindi naman nakatulong, sakto Lord, sa among pagpapalagay sa inyo. Lord,
continue to remind us of that His privilege of serving you, O God, Lord. And Lord, I pray, God, Lord, that huwag yung correct ang mga kasing nagamuha yung hatag sa imuha, Father God, Lord. Nagamuha yung pang-honor sa mga kinabuhi. Dili lang pinaagi sa mga istorya, Ginoo, mga gawa sa mga bakbagan. But Lord, sa among tibuok kasing yun ang kinabuhi. Mo-reflect yun ang among kinaingon na libot lang ang among God. Mo-reflect yun ang among kinaingon na balaan ka na Ginoo, nga dinakaadto ka na. Mo-reflect yun, Lord, ang among kinaingon. Pasalamaton mi sa imuha, kung gusto mi ang mga lakad sa imuha, Father God. Lord, I pray, O God, for this church, Lord. I pray, O God, Lord, that you will break, O God, Lord, the spirit of apathy, Lord. The spirit of pride, O God, Lord. The spirit of laziness, O God, Lord. I pray, O God, Lord, that God, Lord, all the distractions of the enemy, O God, Lord, you mo na required, O God, Lord, and you will defeat this, O God. And once again, you will bless this church, O God, Lord. You will continue to lead us, O God, and you will help us, O God, Lord, progress, O God, Lord, and kawas ni Ginoo, ani nga season sa simbahan. Continue to take hold, O God, and continue, Father God, Lord, to move, and continue to change hearts, O God, Lord, and lives from the inside out, O God, in Jesus' mighty name. Amen.
God, in the midst of our lives, O Lord. Kung kami, Lord, sa among pagtuol karon sa imong presensya, Lord God. Dako mo pasalamat, Lord. Pasalamat mi, Lord. Kaya wala dito gabago sa amo, Lord. Kung unsa ka sa una ka maayo, Lord God, mawala gihapon ka karon, Lord. Kung wala pinagtanaw, Lord God, sa among mga sitwasyon, Lord God, kung unsa ka makasasala, Lord. Kung unsa ka dagan og pagkukulang sa imo, Lord God. Salamat, Lord, kay dili sa amo nakabase ang imong paghigugman, Lord God, kundi tungod kay faithful ka, Lord. Kung faithful sa ka sa imong mga pulong, imong mga saad, imong ipanghatag sa amo, Lord God. Lord, rest our hearts, rest our mind, diha sa imong presensya, Lord God. Lord, nagasalig kami, Lord. Magkamulo ka o padayon ka mag-auban sa amo, Lord. Kaya indeed, Lord, iligid pareha ang mga kinabuhi, Lord God, kung wala ka sa amo, Lord. Iligid mahimutang, Lord God, ang mga kasing-hasing, Lord God, kung dili ka mag-auban sa amo, dili ka mag-guide sa among mga plano, dili ka mag-bless sa Lord, sa imong will, sa among kinabuhi, Lord. Kung wala man yung magitudlon, Lord, kung saan mag-pray, kung saan pag-ilas sa imong, Lord God, nila dyan ang mga kinabuhi karon, Lord. And salamat, Lord God. Kay grabe mo ang mga pasensya, grabe mo pagpasaylo, Lord, sa matalo sa sama. Kaning ang kasalat, Lord God, among ihatag sa imo as an offering. Even though our hearts are imperfect, Lord God, we give this as an offering, Lord God, together with everything na nasa amo, Lord God. Masigun sa panakagamay, Lord. Among itulog, among ihatag niya sa imo, Lord God, because that is what you deserve, and even more, Lord. Kanimo lang
When we say, Lord, na kanimo lang may mag-worship na something, Lord God. Amo sa gilapilin, Lord God, na dili na mo simbahon ang mga kaugalingon, Lord God. Dili na mo simbahon, Lord God, ang mga kaugalingon, ang mga kagustuhan, Lord God. Dili na mo simbahon ang mga kaugalingon, Lord, na mga gusto, Lord God, mga bati, Ginoo. That's why today, Lord God, this hour, Lord God, we surrender to you, Lord God. We surrender ourselves, Lord God, our desires, Lord God, our understanding, Lord, our perspectives, Lord God. We surrender to you, to your will, Lord God, to your desire para sa ako, Lord God. Kaya mo na siya pasagot, Lord God, kung maingon mo yung kanimo lang kami mag-asang. Kanimo lang may mag-worship. Kanimo lang may maghatag sa among trust o sa among mga prayers because you are our God. Dili kami ang Ginoo din sa simbahan ninyo. Kundi ikaw lang, Lord. Ikaw ang i-acknowledge na Ginoo, Lord God. And we thank you, Lord God, for your faithfulness, Lord. And Lord, today and in the coming days, Lord God, we are so joyful because we know, Lord, that many great things will happen, Lord God, para sa aming sa imong simbahan, Lord God. Indeed, Lord God, sa imong gisaad sa Diyong sinaramang, Lord God, greater glory awaits for each of us and as a church, Lord God. We put our trust and our hope, Lord God, in your word and in who you are, Lord God. And we know, Lord God, that you will take care of us from our leaders down to the last members of this church, Lord God. And we lift up to you the rest of this day, the rest of the service, Lord God. May you be glorified and may you be magnified. All this we lift up in Jesus' name. Amen. Indeed, the church parang simbahan sa Bisan Panan. Nani ang pastor na doon. Marami ang nakitago para simbahan. Ang Ginoo gyud ang dala sa mga tao, utang sa mga gamit, magkasnan sa tanan para sa tuwan. So, I was reminded unsa nagigid ka sa kalibutan, kalibutan angay ka natay samot ng mga bangko, no? Sa ang mga pinabuhi because the Lord will really put us ahatang. Ginoo na ganyan mo yung Lord, ginana ka, so it is a privilege to serve God sa tanan ng mga pamaagi. And ang umpisa ka po, na-remind ko with what happened sa church, sa center, na-remind ko maaaring na ito basta-basta ako na ito ang mga pinabuhat din sa simbahan. Kudagang kay tag-isons, kudagang kayo po. Wala ito na una, but na-remind ko kagabi sa kundero na wala. There are no excuses para sa Lord. And pinanglan na tayo sa Ginoo, sa mga tao para po masaypan and forward. So, kaning sa ato ang
resolve to look upon ourselves with humility in an aspect. So, hapong verse na nasa Psalm 62, verse 10. Don't make your living by extortion or put your hope in stealing. And if your wealth increases, don't make it the center of your life. So, for this, kanang nasulat ni David na if your wealth increases, so, kanang ang wealth sa mundo ng atong mga kwarta, sige tuloy na, basi ko successful na kayo ka, or basi kung karoon pa naman na arrange na kayo ang inyong ginabuhi, it could be well to bayag yapon sa inyo. So, sa mga panahon din ay manana, hindi nato kalimutan. Dili na ako ang sentro sa atong kinabuhi. So, ang pinaka-goal din nato sa kalibutan is to serve God and to share the gospel. Tanan ng mga circumstances na ako sa kinabuhi, good or bad, kanang naagi message ang ginuuan sa akin. So, whether nakaka sa season ka na gawin ka or sa season na everything is in order or sa season na itabok na ang tanan yung mga ipangaluin, let it be naginuog yun ang may mong center sa Panginoon. Amen. Pareha sa ingon sa kanta, kanimo lang ako magkadayo. Kanimo lang, ang presensya mo ang kalipay ko. So I pray na sa kanta sa akong tanan, matigay sa akong tanan, ang presensya sa Ginoo ang kalipay ko. Hindi ang presensya sa akong kawal sa simbahan, hindi ang presensya sa akong pastor, hindi ang presensya sa aircon. Ito, kalipay yung mga aircon, pero ang presensya din sa Ginoo ang atong gianirin. Remind ko nga where we all started. Diba, nabuhay na po lang ato ang beatbox, nabuhay ato ang acoustic guitar, diba? Kaya we are reminded siguro sa Ginoo. Mali kong na-start. Diba? Diba si Dugong po nila, pinaka-first niya na instrument kaya i-play sa church. So, ganyan lang, we are all called to not make anything be the center of your life. It lies more than the Lord. Ganyan lang, sana lang share yung everyday manggulang mga estudyante, ako mga anak na yun, pwede sila mag-prepare, mag-school, 7:30 ba yung ako ang klase? Ganyan na lang sila. Set na. Kaya kung dito na mo kay magsimba na ta. Siyo po galing kayo. Wala bita yung klase. Simba, kabitaw na. Naman siya. So niyan ako nga. Kanang namatagari, may pali na word na. More than anything, mas labaw pa na sa klase, ang atong pasimba. Mas labaw pa, mas labaw git ka nung nay dapat mo. So, mato, kung diinan, na dili day ka maligo sa iyo kayo simba rata, o dili ka mas prepare sa iyo simba rata. Sa kung mag-eskwela, prepare ka kung sa'yo, di ba? So, mas mahal prepare ka sa ating mga teachers, or sa ating mga boss, na di mo taganan mali, kaysa kung magsimba ta. What in ang meaning sa don't make it the center of your life. Anything is not worthy more than presensya sa inyo. So in the aspect of giving, atong reminder early is it is not wrong man na increase ka financially or successful ka, but the danger lies in where we set our hearts. Yan na giday na ang paglook ng pagkahanap tayo na ahato ka sa Diyos. Money and material things are fleeting, labay ra, mawala, they can disappear as quickly as they came. Pwede na silang tuan, abot ko rin siya, diba? Tuwa ko, sila mo mag-aamon, sila mo, sila mag-aamon.
when we begin to rely on them for identity, security, and peace, hindi ano nang kaibutan tanan ang atong kalinaw, ang atong mga tuhok, hindi ano lang yung tanan. Pa-shift yun na ang atong pagsali sa Ginoo. Ano sa man mas maligo ng pagsali, provide ka sa Ginoo. Kaya yung panahon mo, wala naging ka, di ba? Pero kung nakakatanan, provided ka na pa kayo makapitan, it is very tempting to shift our trust in the things that we have. More than kung sabi, tamaan mo ka lang po na nag-provide ko na bless sa ating paraan. So, God wants our trust to rest in Him alone, not in what we own. Psalm 62 as a whole calls us to rest, hope, and wait patiently and silently in the Lord. He alone is our provider, our rock, our hope, and our salvation. So, kung naata karon, kung wala man na karon, naaman din itong kasing-kasing, nabugat man itong kasing-kasing, just show up. Padayon lang. And the Lord will bless you. May mga pagpili ang magpagiging sa mga pasensya. Amen. Okay, let's give church. Lord, once again, we ask Lord to help us, Lord God. Give us the strength to continue, Lord, to still trust in you more than anything in this world. Keep our hearts from being entangled with riches and stars. Teach us, Lord, to find peace, to find hope and future in you alone. Knowing me, Lord, masalig me, Lord, kung sa man God, nasa mga karoon to be joyful, Lord God. Tanan ni kumihatan, tanan ni kumutang, sa dilipan ng kinyakas. Lord, let the church, Lord God, right? Let the church, Lord, hold on sa iyong mga promise, Lord God, na greater glory awaits for us, Lord God. Sa tagsa-tagsa namin kami nabuhi, Lord God, ikaw ang mag-bless, tanan ang mga sources of income, sa mga kinabuhi, Lord, sa pagpanabaw, pagpag-iswila, o pagpanagamit sa you alone deserve our praises, our thanksgiving, Lord God, and our adoration. May you be glorified, Lord, sa tanan namin ibalik sa inyo, Lord God. In Jesus' mighty name.
Church. Tigang man. Bitaw. So, ako na yung nagpagkaroon ng simana. Next month. So, sige, before na mag-start, mag-pray sa word, no? Let's pray. Lord, thank you, Lord, sa leader niya. Lord, para maminaw sa mga puso, Lord God, mag-worship yung mga Lord. Thank you sa mga Lord God, sa isip, Lord, sa bumi, sa mga ayang kong labas, Lord God. Mag-deliver ang mga oras sa mga Lord God, dahil sa mga Lord, na paminaw sa mga puso, Lord, hindi ka mag-pray, Lord God, na kaming bulong ang share Lord God, sa mga Lord God. Lord, ang pinasalamat ang inyong pag-ibig sa Sister 19. Amen. Good text na. So, ako ang napili na verse kay nasa pagkatasa, no? Nasa Romans to. Romans kay ang ganyan ko hindi ko lang nga pa na Romans to. Nalabyan ako ni. So, wala pa akong pili kaya para mas dali na ako deliver sa kaya lagyan mo ako. So, ang kwano, ang nakabutang din is plan. God's good news. So, nasa Romans chapter 1, verse 8 to 16. Before na pasahon, ako na sa iba na verse 1 balik. So, later din sa Nikwano, si Paul ang nagwala niya sa Romans. No? So, nagputang dili, this letter is from Paul, a slave of Christ Jesus, chosen by God to be an apostle and sent out to preach His good news. God promised this good news long ago through His prophets in the Holy Scriptures. The good news is about His Son. In His earthly life, He was born into King David's family line. And He was shown to be the Son of God when He was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. He is Jesus Christ our Lord. Through Christ, God has given us the privilege and authority as apostle to tell Gentiles everywhere what God has done for them, so that they will believe and obey Him, bringing glory to His name. And you are included among those Gentiles who have been called to belong to Jesus Christ. I am writing to you, to all of you in Rome who are loved by God and are called to be His own holy people. May God our Father and the Holy Jesus Christ give you grace and peace. So, si Paul ang nagkuhan na nino na sulat nila para sa mga Romans. So, akong i-kuhan is nadi sa dito magsugod sa chapter 8 ngayon sa verse 8 to 16. So nakaingon diya sa anong basahon? Nakaingon diya sa verse 8, dungan ta. Let me say First, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith in Him is being talked about all over the world. God knows how often I pray for you. Day and night I bring you and your needs in prayer to God, whom I serve with all my heart by spreading the good news about His Son. One of the things I always pray for is the opportunity, God willing, to come at last to see you. For I want to visit you so I bring you some spiritual gift that will help you grow strong in the Lord. When we are together, I want to encourage you in your faith, but I also want to be encouraged by yours. I want to know you,
Dear brothers and sisters, that I planned many times to visit you, but I was prevented until now. I want to work among you and see spiritual fruit, just as I have seen among other Gentiles. For I have a great sense of obligation to people in both the civilized world and the rest of the world, to the educated and uneducated alike. So I am eager to come to you in Rome too, to preach the good news. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentiles. Passage no? Ato ang kuwan karon, ato ang istoryahan karon is about sa ano? About sa motivation. So, para sa inyo ano sa may idea niyo sa motivation? May kuwan, akong ma-share. Kita. So, ang motivation no, ang meaning sa motivation sa ano sa dictionary sa kita na ko na natin. Motivation is the desire to act in a service of a goal. It's the crucial element in seeking and attaining of our objectives. Motivation is one of the driving forces behind human behavior. So, kung ba, mahimo kita sa mga to, kana ako ang sugdanan ba, para maningkamot ta, yun, natay motivation ikaw, natay paglantaw na ginakuan, kanang gina-attain ba, natay ginabuha na kuan, sa tuwa ginabuhi, kana nga, maningkamot ang trabaho, nana bitaw, kay bata gusto ko lang yung natay motivation nga ginakuan ba tanaw yun. Para sa in the Bible, nainay pa ang meaning sa Bible po sa motivation no. In the Bible, motivation refers to the inner drive or reason behind actions, thoughts, and behaviors, with a focus on the heart's intentions and aligning with God's will. It emphasizes that true motivation should be rooted in love for God and others, rather than selfish desires or seeking human approval. God examines not only what people do, but why they do it. So, nandiyan sa pano na butang niya sa kanang red yung highlight. Kaya siya ba kanang nahimusan inner drive ito sa mga kinabuhi na sa itong action, so kita din sa diha sa itong behavior, sa kwan, kanang ito align ta sa Ginoo ba? Dili na bitaw sa atong personal na panglantaw, sa atong personal na pagsabot bitaw na sa Bible, kuan gyud sa division nga dapat iya atong puy-an ba? Kay dili ang nakabutang dia, dili lang ito ang dili lang ginatanaw sa Ginoo ang atong ginabuhat. Pero ginatanaw sa Ginoo, ngano ginabuhat na nato, di ba? So, anong ginabuhat na nato na sa atong ginabuhi? Ang ginabuhat nato na sa itong pamilya, sa itong mga amigo, di ba? Muna ginatanaw sa Ginoo, na dapat rooted ta ang atong gugma, na gikan din sa gugma sa Ginoo. Dili bitaw kanang tawanon ba human nga gugma, dili kuan gyud align sa kuan sa Ginoo, sa yang will pod. Dayon, kung saan itong i-preach ni ni Chanchat last week, last Sunday, kung saan ito yung hagban, mission, no? So, kana, ako lang kung i-kuhan ka, i-align na niya sa kung i-kuhan ka, i-share ka ron. Diba, kita, mo man ang i-kuhan niya sa Ginoo nga, may hutang, kuhan yun, may hutang, discipler niya ba, may hutang, kung sumusunod niya, may hutang, kuhan niya, kanang, mga soldier sa Ginoo, nga mudala sa mga pulong niya diyan sa mga tao, sabi na sa kanang wala kailan sa Ginoo, diba? Kay kita din kailan naman ta, sabot na kita sa panos, sa vision. So kana, muna gina-remind ta sa Ginoo ani nga kanang dili lang kaya ako ang mga labuan sa ako ang siran, kundi tanan gyud kanang mga tao. Sabi na sa gawas ko man wala kailan sa Ginoo. Kaya muna nga dili kita ngay maulaw kita ngay
pag-share, naghan kayo mga tao bitaw nga ma-change sa kinabuhi, dili kayo sa ato ang buwan, dili matandog ang ilang sila kasing-kasing ba sa Ginoo sa tungod sa pagbuhat nato anang gisugo sa Ginoo sa tuwa. Kanang ang Ginoo nang ginamo tandog kada sila mga kasing no para musunod niya sa iya. Ngayon ang atong ikon karon unsa ato ang motivation para sa ato ang simbahan o sa ato ang ministry man atong istoryahan karon. So nay tulo ka kuan ani, tulo ka points nga ako nang giikuan. So primero ini sa number 1 ini we are concerned. We serve God because of our concern for others. No, dapat dili lang dapat na pangimutan concern sa ubang tao. Dili lang kita kay maniguro ta sa mga kagulingon ba. Pag simba ta kay concern dito sa kalawasan ba, dapat maniguro jud ga ako kay magwas. Anong bitaw? So dapat ang kuan to, ang atuang magsikasing kana yung pangimutan mapanta sa ubang tao ba. Bina ato ang magwas gyud, di ba? Kay kanang daw kita gawas sa ta pero atong mga pamilya wala na ito nasiran ano ba so dapat atong kasing-kasing ato ang motivation sa kinabuhi na kita concern sa atong tagpusa sa tuwa kung na dili lang sa atong kaila tanan yun kanang lisod sa ikuan nimo pero pag ang imong kasing-kasing yun ay nabitaw ka ng panglantaw sa ubang tao bitaw nga gusto po nimo sila makaila sa Ginoo kanang bitaw kay dapat ang concern nato sa simbahan dili lang kay ano daw i-assign ka ako kung sila ni i-assign ta dili kita ana pero atong kasing-kasing ba kay natay kay concern sa uban so kada pagpagamit ta para maka-share ka sa pulong sa Ginoo wala ka na pugos o kanang wag daw kanang sa atong paglantaw gyud ba dapat yun tanan yun ang kaila sa Ginoo dapat tanan yun ang mahimong servant sa Ginoo. Dili lang ikaw kay sa atong pag-share sa ila daghan gyud may tabuhan na, di ba? Tandugo nila mga kasing-kasing sa Ginoo para na daghan gyud kailan na sa una nga daw layo ka kay sa Ginoo, di ba? Layo kayo kinabuhi. Pero once na sila hindi karon na pastor na, di ba? Dati mga kaila nag-serve na po sila sa Ginoo kay kana man ang Ginoo man din ang mag-change sa mga sa iyang kasing-kasing na. Una nga ako kayo impact yun sa kuan nga dapat lagi kay concern sa ako ang isig katao dili lang sa ato ang kaugalingon. Ay nakaingon diri sa ano, nagutang diri sa chapter 8 verse 8 no. Balik. Let me say first that I thank my God through Jesus Christ for all of you because your faith in Him is being talked about all over the world, di ba? So, kapag si Paul ani, grabe yung pasalamat ba nga, anong pag, ang ulong din si Ginoo bitaw na nakuan na nakuan din sa kuan ba na istoryahan na din sila, nailan din ng Ginoo. So, nalipay sa ani, nga panahon, kay dito sa 9, God knows how often I pray for you, di ba? Day and night, I bring you and your needs in prayer to God, whom I serve with all my heart by spreading the good news about His Son. Diba? Anong si Paul mong God? Grabe kaya, Paul ba, yung kasing-kasing sa Ginoo. Kaya nagpagamit na David siya. Pras tuwa, di ba? Itong mga labuan sa mga ginapag-pray yun. Ginapag-pray na ito nga. Naluwas po sila. Ginapag-pray na ito nga. Kailangan sa Ginoo. Ano ba nga? Si Paul po, di na niya ginabuhat nga. Kita, mga Gentiles, ito na, Jews mo ng Jew, dito ang nauna, di ba, ang katungog. So, ito mga Gentiles po, kung gikuan, di ba, nakabot mo sa mga Gentiles sa pulong sa Ginoo. So, nakuha din siya, nabi ang kalipay niya ba, tungkol sa pag-spread sa world, daghan ang nakaila, daghan ang nakakuan din sa Ginoo. Ngayon, ako dili sa nakita na naman sa quote no na we pray for the person we love. Diba? At binigampo yun, dahil mga labuan, binigampo yun na doon ang amigo din yan at kailan,
kuha na kung iyang kuha you love the person you pray for, di ba? Okay. Kuha na, kaya mo man sa ginawa ko, matulad din naman sa dugmag yun, mahilugmag yun naman sa, ay hindi mo man sa ginapag-pray, so, parang mo abot yung tayo na, ang dugmag mo siya ba, kaya hindi mo kayo siya ginapag-pray ko, hindi mo siya ginapag-pray. So, matandong nga itong mga kasi, napila na itong ginapag-pray, di ba? Ikaw, di ba, kung kadungog ka, hindi na sa buwan nga, ginapag-pray na biya ka, di ba? Sumuha ka sa kasi mo, dami ka paglaon ba? So, ikaw po, mapalag ka. Matandog mo ka ba? So, kana, through prayers mo sa itong mga loved ones, kanang, dahil sa impact ito, may balani mo na, ikaw din, ginapag-pray ka niya. Ayun. Kedua, ano yun? We are committed. Kedua. So, ang una, panutunog, we are concerned. So, dapat concerned ka sa atong isig katao, dili ka sa atong kagalingon. Ay, kedua, kini, we are committed. Nasa verse 14, for I have a great sense of obligation to people in both civilized world and the rest of the world, to the educated and uneducated alike. So I am eager to come to you in Rome to preach the good news. So grabe ang manipol, no? Nga, kaya ba? Ito, kung sa mga nasa ang iyang mga committed kasi siya pag-preach sa good news sa Ginoo. So, na, kabutan niya na wala din siya ginapili na ginapalan, di ba? Itong mga kuan ay kaibalo, itong mga way kaibalo. Yan yung kuan ba? Yan yung mga parihar gyud wala kitay ginapili bitaw sa pag-share ito sa pulong sa Ginoo, kaya parani pag-preach niya sa good news. Wala kita sa ginapili nga adiri ra ko sa kanang mga bright kanila buluan kay kasabot man ni, di ba? So tanan ang iyang giwanan. Wala sa hindi kuan musik asa sa mga bot kanang gyud yang kuan ni purpose niya is pag-kuan gyud pag-share sa mga pulong sa Ginoo, di ba? Ngayon, nasa Romans chapter 1 verse 5, through Christ, God has given us the privilege and authority as apostle to tell Gentiles everywhere what God has done for them, so that they believe and obey Him, bringing glory to His name. Diba? Okay. Kung dili mo kita itagani ka privilege sa Ginoo para mag-share sa iyang gospel, diba? Mag-share sa good news. Kaya para anak, kung dili mo na magpagamit sa Ginoo, dili na mag-share sa iyang good news, daghan di kayo mga panda, daghan kaya mawala din sa passing, daghan di kayo ang buwan, daghan di kayo kanang dili maluwas, di ba? Kaya tungkol sa atong pagkuhan, sa atong pagpagamit sa Ginoo, kanang pag makadungog sila, pumutuo dito sila, kaya may tuluban nga, nakadungog din mo, di ba pumutuo. So parang nabutang diya, kung bilib naman ka sa uwi na sa Ginoo, pag-glorify yun natin sa diba, na ginawa na sa pag-preach. Ayun, napon sa 1 Corinthians 9, verse 16. Yet preaching the good news is not something I can boast about. I am compelled by God to do it. How terrible for me if I didn't preach the good news, di ba? So, sa to akong pag-preach diya sa good news, wala din pa tayo dapat i-paranan sa pamangguling nun. Okay. Kana is, si Lord mo ginana, di ba? Dili pa na kayo sa ato lang kamaayo, dili pa na sa ato ang mahimutang sa batao ba? Kung naglahatang natawon as one. Atuan is, si God magyod ang glorify na pananay, dili ang ato ang mga pagalingon sa nga nagpagamit dili ang ato ang dili sa ato ang credit atong inunaon, di ba? Kay ipon gina sa Ginoo nga kita gyud ang kuan siya magpagamit kita sa iya. Dayon nakabutang ni daw nga grabe ka how terrible yun nga kung dili kita mo kuan dili kita preach, di ba? So kanang kani sa itong tanan nga wala dili simbahan dito sa itong mga kaila sa pamilya na to, di ba? Sa mga amigo wala nang mag-share lang ang mga sila palahin na
may tambag, may tambag tuwa. Ano, dito sa tao, dito sa mga pagi. Pagi dito sa una, pulong sa Ginoo. Kaya dahil mo bilang impact sa kaya lang tawanan ko ng mga guys. Ngayon, ang ikatulog, dapat we are confident, di ba? Nasa verse 16, for I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentiles. So, grabe ka, dapat yun, kung magkwanta, tagi tayo confident, no? Sa singkong tayo, di ba? Dapat, di kita maulaw. Di ba na? Natural mo isa pag magkaraan ng pastor, sila pa yun, di ba? Isang dugay na sila. Lubaan ko sila, oy. Lubaan niya. Pero, ayun, ayun yun. Lagi confident ba na? Pag-amit dito sa Ginoo, yan yun. Lagi ng power des Ginoo, di ba? Kung sa tuwang pagkuhan sa iyang good news, na naman ginagawa niya ang power sa Ginoo. Kung ang kuhan, ang tao na naminaw, mutuog yun. Mutuog, di ba? Kaya, ano lagi? Sabi, daghan yung biyagin mo pas ko, kita ka na mo, hanggang mo, puntas ko ba? Grabe, bantuan sila, ano, pero kinabuhi, ano bilang? So, di kaya kita magpadala na, kaya doon malugina, namagin mo pa sa tuwan. Kung sa tuwan pa, namagin mag-bash ba? Namagin mag-gana, di ba? Natural, magina, namagin mag-tuwan sa social media, namagin na. O, namagin mag-tuwan, di ba? Grabe kayo magpantuan ng word, kinabuhi, gana. So, kana, hinay-hinay mo mag-change ng kinabuhi. Muna nga, wag yun, padayon lang kita. Lagi tayo confident pa. Natay confidence tayo, natay confidence to preach, natay confidence na mag-share sa good news, anak. Kaya, nagtungad-tug yun sa atong pagkuhan. Kaya mga tao na medyo magkuhan sa tuwa, magduda, mag-alam ng pagkuhan kayo. Kaya isa yung nagkuhan nga, lahang pangantaw, lahang pangantaw sa bukod. So, ano lang, padayon lang kita kay mamagin ang dipon sa sa Ginoo na paggamit kita sa iya, di ba? Ngayon, tapos sa 1 Corinthians chapter 1, verse 23, so when we preach that Christ was crucified, the Jew are offended and the Gentiles says it's all nonsense, di ba? Kanilagi, tayo wants to ba? Na ikaw mo, kanilagi, yung kanina, isang pagkasawa mo, kuhan diya, sabi mo, kuhan mo, ang ilahag ng close-minded din sila, yung mga singkasing, sila doon daw, na normal kita, pero dapat dili kita magluya na. Ato na yung ulo, kuhan na to, tubig na to, para mas muwan pa ta. Mas manikamot pa ta, mo share sa good news sa Ginoo. Ngayon, we should be confident of sharing the good news kay okay na ang kanya no yang power niya sa Ginoo sa pagyo sa salvation yun kay ano lagi kung ang isang mga tao believe yun lagi walang gay kuhan wala yung status kinabuhi ba wala yung gato wala yung libre wala yung graduhan wala yung dili graduhan. As long as mo believe na kita o kung ka Ginoo, di ba? Masave kita. Wala man na yung kanya. Sila una masave eh. Nagkakot na nag-run. Di ba? Wala man. Sa pag-usahin mo ka, maayo niya o magmamang pagkakinampunin mo, hindi mo na makita na nasave na ka sa Ginoo. Hindi na ito ma-apply sa itong mga kinabuhi. Ang ito ang kung saan pag kinabuhi sa naluwas na, di ba? Naluwas na ta, pero ang itong kinabuhi kay wala niya pula. Padayon na yung pagpapasalaman. So, dapat, lagi tayo changes with code sa itong mga kinabuhi. Once nakakuha na save na ta, kay useless mo kung diyan ko na lagi. Sige tayo niya, save ta, pero ang kinabuhi is save na niya ko sa uban niya, wala na save, di ba? So, all we should do is just believe in the Lord and we will be saved, di ba? Ito lagi, believe lang kita. Okay. Ito lagi, ang itong kinabuhin yun.
nakabalus na nito. Okay, kailangan mo tao chapter sa kinabuhi. So, dili pa kinalahi ang tanan. Agad pa kayo ng mga kailang na need na kalungos pulo sa Ginoo. Diba? Agad pa kayo tao sa gawas na at karon need kayo mga kinabuhi. Diba? So, kita yun, dapat kita paggamit sa Ginoo para kang Paul ba na iyang kinabuhi, iyang dinidicate niya sa Ginoo, nagpa-slave din sa Ginoo to preach lang, di ba? Dami na tayo, dapat dito yung tayo nabasa na kung nga atong sa kalugar, mabalik siya na i-attempt siya minsan ambush, di ba? I-attempt siya patay. So, ano ba? Kanang nananak ikaw? Bigay ka karoon kay pag-preach karoon kay free na, hindi kita ginagawa, di ba? Sa unang panahon, tago pa kay Nakton. Pati yun ang buwan sa Ginoo, di ba? Muli mo siya sa ulong. So, kita karoon nga, naliman kita niya na yun, na dapat ayaw kita na paan sa Ginoo na paggamit para mag-share sa iyan good news. So, kato lang, medyo mubo lang siya. Kapag balikon, ang katong tulong para mahimutang ang sa ibang division na ito sa atong simbahan, sa atong ministry, sa atong mga kaila. So, ito no, dapat concerned ka sa pinamuli sa uban, dili lang sa atong mga flavor, dili sa tanan yun. Diba? Committed ka na panangin, panayon ka sa atong kuwan, sa atong nakay commitment na sige mo ba? Dili lang ikaw kay ayaw lang mong tumig pag hayahaya sa pinabuhi. Dapat sa tanan season sa itong pinabuhi, dapat committed kita diya sa Ginoo. Kung ikatulo, dapat we are confident yun. Natay confidence to share the good news. Natay confidence to lead. Mahimutang good example ba sa buwan. Kay dapat good example ka sa mga kauligon diya sa Ginoo. Kay kuan man kini ito lagi, useless ang tanan mo sa ato ang kinabuhi, dili makita bitaw ang ato ang mga libo, ato ang mga pinapagbasa, wala na ito na-apply, wala na ito na-share sa uban. Useless siya, wala nga dapat natin motivation ito mga kinabuhi kaya magpadayon para sa kagamuhan din sa ito simbahan sa tanan din. Kaya lang yung buntag.
this mountain. Pastoral Thank you, Cindy. Amen. So praise God, no? Ano na? Kanang pareha na sa akong magtuon ng tandog ka. Hindi ka makatulog. Hindi ka makatulog sa tubig. So everybody in the church learn sa nga ng kapatid. Kanang dili ka kabalo, pero gitudlog, butang ka diha. Remember ninyo ang first time na nasa mo? Remember nakatanaw ka tigada nga nag-aaral mo ko. Si Ate Esther, nagpapapalbal na kayo. Si Ate Yos, si Mother, si Honey. Everybody, pwede ko. Pagsugod na ito dali sa simbahan, hindi na ito kaya. Parang kung umasok, hindi sa kabalo. Pag natas tubangan, hindi na ito kaya, hindi sa kabalo. Ang beauty about the church is naka-unleash dito ang mga things na kaya rin natin buhaton na bitaw para dito sa inyo. So, small steps, ato ko sundan sa mga bata, susunod Sunday kay si present na. So, until they will have confidence sa pagtingkol dito sa tubangan kay. Nahugay na siya ng factor para sa ilahan sa ilahang kabata kay kapangalagan sila sa Diyos. So, it also inspires us, kita ng mga nagkong na maningkamot ko na sa kapangalagan nila. Sige, ako na ihatag kay anak. So, good morning sa tanan. So, ganon, the church wants to congratulate PC Kaput for passing after summer licensure exam. So, Ay, sakay. Wala pa nila na. wait lang tayo, dito tayo ng mga Wala na din sila ni Apple. wala na yan nila. Ay, wala yung nag-white room. Parang kayo Yay!